Okay ka dyan? Si Queenie wala. So, nangyayari po ang bawat isa. Natumayo po tayo lahat. Ayan. Pwede po ba ang sabihin sa katabi niyo, magpalat ka tayo ng dito para ganito ka. Ayan. Magpalang araw sa inyo. Pwede po bang palakpakan po natin ang ating gustuhan. Bago po tayo magsimula, nangyayari po bago isa ng umaga, sandaling manahimik. Hallelujah. At buksan ang ating mga puso sa presensya ng ating Diyos. Hallelujah. Have this moment of a team. Let's take this opportunity para sambahin ang ating Diyos. Huwag kang mapayag. Huwag mo hayaan manahimik ka. Bukang mo yung bibig mo. Umawit ka sa Panginoon. Dahil siya'y mabuti. Dahil siya'y tapat. At
Sagsama-sama, Panginoon. Hallelujah. We worship you. We praise you. Only your name. Hallelujah. Invited you, Holy Spirit. Bananas mo, Panginoon, sa amin. Ang iyong presensya. Hallelujah. Right at this moment, Panginoon, kung may nakikita ka man naman ng mga pusong nahihirapan, mga pusong nagtatawag, mga pusong
kayo akaraniwan sa mga nasa simbahan. Tapos silang po sa harap. Kaya nila. So, ang mga napagpala ay nagsabing amen. Amen. Salamat po kami naman. Ito, kami po ay inyo po pinala sa lugar na ito. Salamat po sa buhay, sa lakas. Salamat po sa mga salita po ninyo na nagagayad sa amin po sa buhay na matagumpay, buhay na pinagpapala. Kaya sa parang ito, aming Diyos, salamat po namin na naman po kami matutunan ay aming pong may sagawa sa patuloy ito ay aming sinunod. Tunay na kami niyong pagpalain. Samahan ng may pangulahan sa pag-aaral ng inyong salita. Hinihiling ko po ang banal na Espiritu na sa pumuturo sa aming kalagitnaan. Mula sa simulan niyo sa matapos, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Espiritu. Amen. Amen. Aming talakayan ngayon ay susi ng pagtatagumpay. Ang buhay na may yung word of prosperity ay maginhawa buhay. So, ang buhay po na pinagpata o buhay na maginhawa, hindi po yung nakukuha sa chat. Sino sa inyo ang nakatanggap na ng chat na yung sabi ng chat ay masaganang buhay, nakareceive na ba kayo ng ganyan? Wala pa naman. So, tapos, sa mga Facebook, nag-declare sila na halimbawa sa araw nito ay pagpapalain ka. So, sabihin mo lang na Amen. Alam niyo po ba? Kumukuha lang yun ng ng views eh. Kaya pag nag-Amen ka, so, dagdag yan sa kanya views. Pero hindi mo nakukuha ang pagpapala ng Diyos sa ganang klase. Mama. So, ang blessing ng Panginoon ay mayroong kakibas na kondisyon. So, ating pag-aaralan the keys to success and prosperity. So, kung inyong mapapansin na ang dapat madalas nababanggit sa pulpito na ang susi ng pagpapala ay sunod sa salita ng Diyos. So, magpipredict mo kapag ang tao ay nagtatagumpay at magpipredict mo rin kung ang tao ay failure. So, paano natin magpredict na ang tao ngayon ay matagumpay? Siyempre, kapag sumunod siya sa salita ng Diyos, magiging matagumpay ang kanyang buhay. So, bakit kung hindi siya susunod sa pamantayan, sa standard ng buhay ng tao, siyempre, mag-fail. Pero wala namang tao gustong mag-fail sa buhay. Nag-fail sa buhay. Gusto ng tao ay maging successful. Kaya lang, ang pagiging successful is a choice. Ano po? Sabi nga ng aking narinig sa DCS, life is not a series of chances, but a series of choices. So, tayo nagtatagumpay sa buhay, depende sa kung ano ang ating pinili. Halimbawa, sa isang estudyante, siya po yung mag-aaral sa college. Kapag pinili niya mag-aaral siya, magsakripisyo ng mag-aaral ng isang matapos. Kaya siya nag-graduate. Kaya siya nagtagumpay sa buhay kasi pinili niya yon. Ngayon, may mga taong nag-fail sa buhay. Bakit? Kasi pinili niya. Halimbawa, sumama ka sa barkada mo, mali ang pinili sa buhay. So, magiging failure ka. Bakit? Kasi sumama ka sa isang masamang influensya. Pero pag sumama ka sa isang tao, matuwid ang pamumuhay, maayos ang pamumuhay, so maging maayos din ang buhay mo. So depende sa taong ating sinasamahan. May mga case na gano'n. So, sa akin pong karanasan, marami na ako nakita mga tao na sira ang buhay kasi sumama sa mga tao. Mali ang uri ng pamumuhay, kaya sira ang buhay. Kaya, ang pagtatagumpay sa buhay na ito ay nasa atin. Kung tayo sunod sa guidelines ni Lord, sa pamantayan ni Lord, sa standard ni Lord, pag tayo sunod, siyempre, pagtatagumpay tayo sa buhay na ito. So,
paano ba tayo magtagumpay ayon mo sa ating text? Ano? Sabi dito, be strong. Sabihin mo sa iyong tabi, magpakalakas ka. At courageous. Sabihin mo sa iyong tabi, magpakatabang ka. Pero ang tapang nilalagay mo sa lugar ha. Kasi mayroong tapang na hindi wala sa lugar. Halimbawa, napanood nyo ba sa balita na mayroong empleyado ng Meralco na kinapatan ng konsing pula. Pagkatapos din natin alam na nabaril na pala. At ang duda ay sa gitna ng langit. Kaya niya nabaril. So yung nakabaril matapang pero wala sa lugar. Kaya mangyari, kaya sa lugar yung tapang niya, pag nahuli siya, makukulong siya. Kaya ang tapang ay nilalagay niya sa tama. Ano? So because you will lead these people to inherit the land, I swore to their ancestors to give them. Okay, yan natin. Itong prinsipyo na ito ay sinabi ng Panginoon sa kay Joshua. So si Moses, wala na, ang pumalit ay si Joshua. Ngayon, sa time ni Moses, ang labanan hindi po patayan. Sa time ni Moses, ang labanan, pahabaan ng bisig. Kasi po, paunahan niya ang isang bayan na reklamador, walang pananalig sa Diyos, kaya matigat ang puso, kaya si Moses nahihirapan. Bakit? Kasi ang mga tao kanyang pinapangunahan ay walang pananalig, walang pagtitiwala sa Diyos, reklamador. Kaya ang mga taong ito ay namatay din sa ilang. Kaya sa time ni Joshua, hindi po ang labanan, hindi pagiging patient, hindi meek, hindi karakter ang labanan dito, kundi ang labanan dito, talagang patayan. So kaya kung itaas ang kamay ng mga bananagong dito, yung magsasabong. Huwag na kayong mahiya. Itaas ang kamay ng mga nagsasabong dito. Ayan. Okay. Kasi po, ito yung aaminin ko naman din sa inyo. Ako po ay nagsabong din. Noong ako ay born again pa lang. Hindi pa ako Christian mga ako nagsabong. Kasi po, meron kami manok na galing na sa Pampalay. Nakatira po ako sa Palanan, sa may Makati. Meron kami manok na galing sa Pampalay. Hindi naman sa Texas Ano lang siya, native. Pero meron siyang meron siyang palatandaan. Yung pakpak niya kapag nakabuka at maitim dito, ibig sabihin, nasa condition na siya. Yung makita namin, parang meron itim dito. So, ginawa ko, bumili ako ng energose. Tapos, yung kapitbahay ko, retired Navy ko siya, US Navy. Ang asawa ko niya ay principal ng Normal College at saka author ng libro, si Arceli Benjamin, ang pangalan ng sis niya. Sumama sa, inalap ako, sige, magsama tayo. Yun naman tiyuhin ko, tinitinan ko, konsentidor naman. Binigyan ako ng pamusta. So, nung first time kong pumunta sa bungan, hindi, ang may hawak ng manok, si Mang Ramon, yung kasama ko, siya ang may hawak. Noong pumasok na sila, nakita ko yung manok namin, pag ganun-ganun na lang, hindi ako tunin, kinakabahan ako, pag ganun ako. Siyempre, bago lang ako, first time, kapag ako ng time na yun, paglingon ko, may tumakbo na. Sabi mo naman ba yung manok namin, tumakbo. Yung pala, yung kalaban at tumakbo, kasi may tama. Pero yung manok namin, may tama din dito, pero hindi siya tumakbo, pag ganyan lang siya. Nanalo kami. Yan naman, si Satanas, pag sumama ka, first time sa sugal, mananalunin din niya muna.
Yan. Nanalo kami. So, yun po yung kaya ako nabanggit yung Samo. Bakit to? Kaya ninyo. Kapag bibitaw ang halimbawa, yung dito lang sa atin, ilalaban mo yung manok mo para i-practice mo. Di ba tinatapik-tapik mo yung yung gilid ng manok para lumaban siya. Tapos yung manok naman, isisipa na yung kanyang paa kasi nakabuka na yung niya eh. Dahil lalaban na siya. Itong ating pinag-aralan, parang ganito. Yung bang tinatapik-tapik ni Lord si Joshua, magpapalakas ka, magpakatapang ka. Bakit? Kasi ang labanan mo dito, hindi karakter, hindi babaan ng fisik. Ang labanan dito ay patayan. Ngayon, alam naman ni Joshua na ang pangako ng Panginoon, mula pa kay Abraham, na yung promised land ay ibibigay ng Diyos sa Israel. So, alam niya yun. At isa pa, alam niya na ang nag-utos sa kanya ay ang Panginoon at may pangako. Ang context mo kasi dito, sa taas ng verse, from verse 1 to verse 5, ang context dito, ako'y sa iyo. At ang sabi ng Panginoon, no one can defeat you. Bakit? I am with you. Kumaga sa bungero, hindi ka matatalo. Bakit? Kasama mo ako. Ayan. Kaya, para bang tinatapik-tapik ng Panginoon si Joshua, magpakalakas ka, magpakatapang ka. Bakit? Kasi harap ka sa labanan. So, be strong and very courageous. Yan ang very courageous. Hindi lang basta courageous, kundi very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Pansinin niyo yung word na be careful to obey. So sa kanila, ang pagsunod sa salita ng Panginoon ay talagang carefully talagang sinusunod nila ang salita ng Panginoon. So do not turn from it to the right or to the left. Ibig sabihin ng Panginoon dito, huwag ka sa kaliwa, huwag ka kanan, diretso lang. That you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos ay mamumutawi sa bibig mo. Hindi mo lang pinagbulay-bulay, kundi mamumutawi sa bibig mo. Bulay-bulayan mo ito, araw at gabi. So that you may be careful to do everything written in it. Then, pag sinunod mo ang mga salita ng Diyos, ang katusan ng Panginoon, then you will be prosperous and successful. Ang buhay mo ay maging maginhawa at magtagumpay. Pagkatapos, muli nagpapalala ang Panginoon, have I not commanded you? Inulit na naman. So, ibig sabihin dito, talagang pinapalakas ng Panginoon ang loob ni Joshua. So be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged to the Lord. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So ito, ang inyong mapapansin mga kapatid ay ganito. Si Lord may utos. Pero hindi tayo inutusan ni Lord na umayo ka, pagkatapos bahala ka na sa buhay mo. Kundi, sabi ng Panginoon, gawin mo ang sinasabi ko, sasamahan kita. Yan ang maganda ngayon. Kapag meron sa utos, may kasama ang pangako. So here are God's 5 fundamentals for spiritual success and prosperity. Ito yung mga 5 fundamental paano tayo magtagumpay sa buhay na ito bilang isang mananampalataya. So number 1, be strong. Pakalakas ka. So, gusto ng Panginoon na tayo ay maging malakas. Bakit? Kasi ang ating pong labanan ay spiritual. Hindi natin nakikita sa danas, hindi natin nakikita ang kalaman po natin. At kailangan natin magpalakas. Bakit? Katulad ng isang sundalo, titraining yan, nagpapalakas yan para maging pa-condition siya pagdating sa labanan. Katulad ng isang pananakong, kinukondisyon niya ang kanyang
manok para tumapang, para lumakas. Tama po ba mga mananabong? So sabi ito, Joshua needed strength to survive the various struggles. Alam po, he would encounter in conquering the land of Canaan. Ito, imagine mo, ilang lahi yung palalayasin niya? More or less, nasa mga 6-7 lahi ang kanyang palalayasin. Doon sa lupain na yun. Napakahirap ng misyong ito ni Joshua. Pero ang maganda lang po dito, una sa lahat, alam niya na ang lupain iyon ay para sa mga Israelita. At alam niya ang Panginoon na nagbutos sa kanya na kung kuminto ang lupain iyon para tirahan ng bayang Israel. So he needed emotional, mental, and spiritual strength. Kaya nga po, ulit-ulit na sinasabi ng Panginoon sa kanya, be strong, do not be discouraged, do not be dismayed, huwag kang manghihina, huwag kang maglupaypay, huwag kang ma-discourage, magpakalakas ka. Para palakasin ng Panginoon ang kanyang isipan, ang kanyang puso, ang kanyang kondisyon, para maging handa siya sa labanan. So our strength to face today's challenges, temptations, and even crisis. Saan nagmumula ang ating strength? It's not found in human sources, but in divine power. Ang ating lakas sa buhay dito ay hindi matatagpuan sa tao, kundi sa Diyos natin matatagpuan. Ang sabi dito, finally, sabi ni Paul sa mga taga-Ephesians, be strong in the Lord. Ayan. Ito pong Ephesians chapter 6. Si Pablo po dito ay nakabilanggo dahil sa pangangaral. Pinagbintangan po siya ng isang kasalanan na hindi niya ginawa. So, nabilanggo siya at nabilanggo siya sa Rome. Nung siya ay makulong sa Rome, nakita niya ang sundalo. Nung makita niya ang sundalo, binigyan niya ng spiritual meaning o significance yung suot ng sundalo. Halimbawa, yung helmet, ang sabi niya, helmet of salvation. Yung breastplate na nilalagay dito para kasi wala namang barilan nun kundi nagsaksakan. So meron din silang parang bulletproof dito. Ang tawag na breastplate. Ang tawag ng Pablo, breastplate of righteousness. Dapat mamukhay ka ng matuwid. Pagkatapos, may sinturon. Binigyan ni Paul ng meaning ng belt of truth. Kailangan mabuhay ka sa katotohanan at ang katotohanan ibabahagi mo para ang tao makalaya. So, if you know the truth shall set you free. Pagkatapos yung pangyapak, yung pasuotan ng sundalo, sabi Paul, maging handa ka, lagi ka handa, sa paghayo para ipangaral ang gospel. Pagkatapos yung tabak, ang sabi ni Pablo, the sword of the Spirit, which is the Word of God. So, nabilang ko si Pablo, binanggit niya ito, yung katangitong, finally, be strong in the Lord and His mighty power. So, kaya sinabi ni Pablo yon. Bakit? Kasi alam ni Pablo na ang laban natin ay hindi labanan ng laman, kundi labanan ng Espiritu. At dahil doon, kailangan natin magpalakas sa ating Panginoon. Kaya, paano tayo magpalakas kay Lord? Simple lang. Maging malakas tayo sa Panginoon kung tayo ay patuloy na nagbabasa, ang kanyang salita, nananalangin. Atin ang church, atin ang mga training, at of course, yung ating sarili ay ating palakasin. Na sisikapin natin na magkaroon tayo ng personal growth. So, ang paglago natin, ang pagpapalakas natin ay nasa atin din. Kung tayo nasisikap na lumakas, lumago, siyempre na maging masipag tayo sa mga gawain na naukol sa ating Panginoon. So number 2, ang sabi ng Panginoon kay Joshua, be courageous. Maging matapang ka. Well, ang tapang natin ay hindi galing sa atin. Ang tapang natin ay buhat sa pangako ng Diyos. Nasabi ng Panginoon sa Kanya, no one can defeat you. Walang makakatalo sa iyo as long as you live. Then ang tanong,
natalo ba ang Israel sa time ni Joshua? Ang sagot, natalo sila. Ngayon, ano ang ikinatalo ng Israel? Ganito. Meron silang kasama na ang pangalan ay si Achan na nagnakaw ng mga bagay na kanilang dala-dala. Noong nakipaglaban sila sa AI, ito merong AI. Ano po? Noong sila ay nakipaglaban sa AI, sa lugar ng AI, natalo sila. Siyempre, sa part ni Joshua, nadi-discourage siya, nadi-dismaya siya. Para bang ganito, Lord, akala ko pa hindi kami matatalo as long as I live. Bakit kami natalo? Sabi ng Panginoon, tingnan mo yung mga kasama mo. Siyasatin mo kasi meron silang ginawa. So, sinisiyasat ni Joshua. Bakit? Tingnan nyo. Sa isang kasalanan, ang daming namatay. Ang daming namatay. So, halimbawa, nagnakaw ka, natalo ang Israel, ilan ang patay noon? Napakarami. Ang dami nang namatay dahil sa ginawa mo. Bakit? Kasi noong may nagnakaw sa kanila, yung presence ni Lord, wala sa kanila. So, daling salita mga kapatid, kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, ang presence ni Lord, wala. Yung fellowship natin kay Lord, putol. Kaya ano man ang ating gawing panalangin, hindi nadidinig. Bakit? Kasi dahil may kasalanan. So ang isang magpapatalo sa isang mananampalataya, kasalanan. Ngayon, pag tayo magkasala para ang presence ng Lord ay lagi natin maranasan at ang protection ng Lord ay lagi natin maranasan at ang kanyang mga pangako. Ngayon, ito ang consequence. Natuklasan na si Achan ay siyang nagnakaw. Ano ang ginawa kay Achan? Si Achan, ang asawa niya at mga anak, sinunog. Patay sila lahat. Ginawa, anak mo, asawa mo, damay. Ang prinsipyo doon ay ganito. Kapag nagkasala ang isa sa miyembro ng pamilya mo, damay ang buong pamilya. Lalo na kapag tatay ang ginawa. Kaya ang patagin niyo ng mga tatay, mag-iingat ka tatay. Kasi ang laki ng consequence. So patay ang buong pamilya ni Achan dahil sa kanyang ginawa. Pero ito, yung nakamatay dahil sa pagkatalo nila, mas marami. Ano? Kaya, ganun po ang consequence na nangyari. Buong pamilya ni Achan, sinunog, patay. Dahil sa kasalanan. So, courage is moral excellence. Ano po? Ano daw po ang above all sa mga virtues, courage. Bakit? Kasi pag may courage ka, magagawa mo mga bagay na hindi mo kayang gawin. Kung may courage ka, halimbawa, nakagraduate ka sa college, hindi ka makapasok ng trabaho. Bakit? Nahiya ka mag-apply. Ano po? So maraming mga nag-graduate na hindi po nakapasok. Bakit? Hindi nag-apply. Tamimik. Ano po? Intimidated. Ano po? Kaya hindi sila nakapasok. So it is the virtue to do what you know you ought to do. So Joshua has cause to fight for. Ano ang cause ni Joshua to fight for? To possess the land of Canaan para maibigay sa Israel ang lupain na yun. Yun ang cause to fight for. Ngayon tayo, meron tayong cause to fight for. Ano ba ang dahilan ng ating pakipaglaban? So we as Christians have a cause to fight for. Ano ang cause natin? Ano ang dahilan? Ano ang ating ipinaglalaban? Which is the salvation of everyone. So si Joshua, ang kanyang cause to fight for ay kukunin ang Canaan, palayasin ang mga nakatira doon para ibigay sa Israel
yung lupang masagana. Yung lupang bumubukal ang milk at saka honey. Sa salita mga kapatid, gusto ng Panginoon ang kanyang bayan mamuhay ng masagana. Ganun ang plano ng ating Panginoon sa panahon natin. Ganun din. Anong sabi niya sa John 10:10? My purpose is to give you a rich and satisfying life. Yan ang purpose ng Panginoon. Yan ang plano ng Panginoon sa atin. Kaya, paano tayo makarating sa rich and satisfying life? Nasa atin. Choice natin yun. Kung tayo ay susunod sa Panginoon, hindi tayo kakaliwa, hindi tayo kakanan, direksyon lang tayo sa ating Christian life, maranasan natin yung pangako ng Panginoon na yung plano niya na rich and satisfying life. So, katulad na sabi ko kanina, kung ikaw man ay matagumpay sa buhay, pinagpala ka ni Lord, kasi pinili mo yan. Ikaw ang may kaluluwan niya. Si Lord, naka-ready na sa kanya, kay Lord, yung buhay na masagana. Kaya nga sabi niya, I have a plan for you to prosper you. Kasi talaga, ang plano ng Panginoon sa kanyang bayan ay mag-prosper. Ang mag-agree, magsabi ng Amen. Amen. So, ang cause natin to find for ay ang kaligtasan ng mga tao. Bakit? Kasi ito ang cause to find for ni Jesus. Si Jesus, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nag-alay ng buhay sa cross. Bakit? Kasi ang dahilan para maligtas ang mga tao. Para magbalik loob sa Kanya, sa Diyos, ang mga tao. So, ano ang kanyang ipinaglalaban? Kaligtasan ng mga tao. So, kung gano'n ang ipinaglalaban ng Panginoong Kristo, yun din ang ating ipinaglalaban. So, ano ang ating ginagawa para makipaglaban? So, tayo ay dumaan sa training. Ano? Pagsasanay. Para ano? Para maging ginasa tayo sa pagbabahagi sa pag-ibig ng mga tao. So, ang ating trabaho, akayin ng mga tao, mula sa kalian ni Satanas, papunta sa kalian ng Diyos, sa anumang paraan, sa kapangyarihan ng mga may Espiritu. Yun ang ating trabaho. Ang ating trabaho bilang isang mananampalataya ay ang ipagpatuloy natin ang trabaho ni Kristo na kanyang ginawa nung siya ay nasa lupa pa. Nangaral siya, nagturo siya, nagpakain siya, lahat na yun ay ginawa ng Panginoon para sa kapakanan ng kanyang mga nilikha. Ang gusto ng Panginoon na walang sino man sa kanyang mga nilikha ang pupunta sa impyerno. Kundi ang gusto ng Panginoon, lahat ng kanyang mga nilikha ay makasama niya sa langit sa buhay ng walang hanggan. Amen mo ba? So dahil doon, yun din ang ating most to fight for. Kailangan may courage tayo. May courage tayo to share the Word of God. May courage tayo na mag-invite. Bakit? Kasi ito ang dahilan kung bakit tayo pinili ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. Para ipagpatuloy natin ang misyon ng Panginoong Kristo na kanyang sinimula nung siya ay nasa lupa. Ang mag-agree, magsabi ng Amen. So, pangatlo, kailangan na mag-focus. Kasi po, ito, bakit may mga Christian na hindi magawang mag-share ng Word of God, mag-invite ng mga tao? O kaya naman, itong buwan na ito, masipag siyang mag-invite, sa sunod, wala na. Itong panahon ito, nag-share siya ng Word of God, dumating ang panahon, wala na. So, tumigil. So, bakit marami sa mga Christian ang hindi nakapag-win ng kaluluwa? Bakit? Bakit maraming mga Christian hindi nakapag-disciple? Bakit maraming mga Christian ang walang cell group hanggang ngayon? Ang sabi ng isang pastor na aming narinig nung pumunta kami sa training dito sa may Bigawayan, ang sabi niya, kaya may mga mananampalataya, may mga Christian na walang disciple hanggang ngayon kasi sila ay sabog. Hindi na niya mukha na yung katabi kung hindi sabog. Yan. Yung salitang sabog, hindi yun connected sa drugs. Kasi ang salitang sabog ay ito. Marami kang ginagawa sa buhay mo, ano po, pero ang dapat yung primary concern mo, dapat ang priority mo, yung inutos ng Panginoon. Ano ba ang utos ng Panginoon? Mag-win ka ng kaluluwa at mag-disciple ka. Yan ang klarong-klaro na utos ng Panginoon. Therefore, go and make disciple. Therefore, win souls and make disciple.
Yan ang trabaho ng church. Bakit? Dinisplay ni Lord yung example. Nung dumating si Lord, ang unang ginawa niya, pumili siya ng teammate niya. Pumili siya ng isa, dalawa, hindi naman biglaan yung kanyang team of 12. Unti-unti. So hindi ko sinabing magbuo kayo ng team of 12. Ang sinabi ko, mag-attend kayo na gawin ang ginawa ni Jesus Christ. Na mag-akay ng kaluluwa, pagkatapos yung naakay mo, alagaan mo, na manatili kay Lord. Ayan. At kapag nanatili kay Lord yun, tutulungan mo siya para ma-develop. Ano gagawin mo? Isama mo siya sa camp. Isama mo siya sa encounter, ulit-ulit. So kung may mga seminar, pumunta kayo. Kung mayroong mga conference, pumunta kayo. Pag may mga training, isama mo siya. So ibig sabihin, ikaw ay nagiging fireman sa kanya. At dahil sa ikaw ay naging fireman, pupunta kayo sa mga fireplace. Ano ang ibig kong sabihin? Kapag may taong nagbe-mentor sa iyo, nagpo-coach sa iyo, nadalhin ka para mapalakas ka sa Panginoon. Bakit? Kaya mo dinadala ang tao ngayon para mapalakas kay Lord kasi darating ang panahon, naggagamitin ng Lord ang tao ito para mag-invite ng iba, mag-akay ng iba, at magpalakas ng iba. Yan o. Kaya dapat doon tayo naka-focus. Ulitin natin, ano ang dapat nating pagpukusan? Magdala ng mga tao sa kaharian ng Diyos. At sumagdala natin ay ating alagahan. Ang daming estudyante. So, natutuwa tayo kay Kim. Ano po? Bakit? Kasi si Kim, pinagtsagaan niya yung mga bata. Narito ba si Kim? Wala. Wala si Kim. So, ang cell group ni Kim ay yung si EJ. Yung anak ni Sir Ting, si Rina. Si Twinkle, little star. How I wonder what you are. So si Twinkle, kasama ko yan. At yung anak ni Sister Marie. Si Hana, tama ba? Yan ang mga cell group ni Ate Kim. Pero, mabuti na lang, kasi Ate Kim na si cell group, meron na siyang sweldo lang, tama ba? May sweldo na siya. Bakit? Advantage kasi pag may kita ka, meron kang ipapakain. Alam niyo mga bata na yan, kung sabi, doon tayo mag-celebrate sa McDo, anong sabi ng mga bata? Yee! Pagkatapos, minsan, nagputos doon ng McDo para mag-celebrate. Kumain. Inatid ni Sir Ting. Pagkatapos, noong nasa tapos sila ng McDo, sabi ni Sir Ting, ay mag-practice pa lang ngayon. Uwi mo na tayo kasi may practice. Ang sabi ng mga bata, disappointed. Bakit? Eto na katapat ang McDo. Tapos, hindi pa lang matuloy. Tama ka po. So, ang ibig kong sabihin dito, magsimula tayo sa mga bata. Di ba? Kasi ang mga bata, madali pang yan, putuin, pang hubugin niya. Kasi, mga bata pa. Pero kapag may gulang na, pagka may ganda, hirap na. Ano po? Kung baga sa manok, mahaba ng dahil niyan. Sasalpukin ka niyan. Mabuti kung walang tare, kung may tare. So sabi dito, turn not to the right. Huwag kang maging righties. Huwag ka rin maging lefties. That you may have good success. So God exhorted Joshua that means keep your eye on the goal. Ano ang goal natin? Win souls and make disciples. So stay on the course, take aim. Mag-stay ka kung ano yung goal. Kung ano yung inuutos ng Panginoon, yun ang iyong pagpupukusan. Bakit? Kasi, tingnan ninyo. Anong sabi ng Panginoon? Pumayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. So, ang mission ng Panginoon, ang lahat ng mga tao sa
sa buong mundo, maging disciple niya, maging alagad niya. Pero may promise siya eh. Ano ang promise niya sa verse 20? Ako isa sa inyo. Hanggang sa katapusan ng panahon, ako isa sa inyo. Saan lang kayo pupunta? So nag-utos ang Panginoon sa chapter 28 verse 19 ng Matthew, humayo kayo. Gawin ninyong disciple ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa. Kondisyohan, turuan. At pagkatapos ng sabi ng Panginoon, kasama ninyo ako. May promise. Katulad ni Joshua, inutusan siya, conquer the land of Canaan. Pero ang sabi ng Panginoon, I will be with you. No one can defeat you. Of course, sa ating mga Christian, sa labanan, hindi tayo matatalo as long as sumusunod tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Ganon. Pero ang sabi ni Pablo, we are more than conquerors. Bakit? As long as si Jesus Christ ay nasa atin, walang makakatalo sa atin. If God is with us, who can be against us? Ano ito ba? So kapag ang Diyos na nasa atin, walang sino mang lalaban at makakatalo sa atin. So to be successful, ito po ang sabi ni Stephen Curry. Ang sabi niya, the main thing is to keep the main thing. The main thing. Bakit po the main thing to? Ano ba yung main thing? Kung ano yung utos ng Panginoon, yun ang main thing. Amen po ba? Kung ano yung utos ng Panginoon, yun ang priority. Para bang sa magulang. Ano man ang inutos ng magulang sa anak, yun ang main thing. At dapat yun ang gagawin ng anak. Amen ba mga anak? Wala. Kapag mga anak na dito, pag inutusan kayo ng magulang ninyo, yun ang main thing. Yun ang dapat niyong gawin. Amen ba? Amen. Halimbawa, inutusan mo, anak, maghugas ka ng plato. So, ginawa ng anak mo, nagwalis. Okay. So, ang tanong, ginawa ba ng anak yung utos ng magulang? Hindi. Hindi. Bakit? Kasi ito ang utos mo, iba ang ginawa niya. Ngayon, bakit hindi nagugas ng plato? Hindi natin alam. Baka ayaw po niyang maghugas. Kasi po sa amin noon, nung maliliit pa yung mga kapatid ko, yung paghugas ng plato, talagang ano yan, iniiyakan yan. Yung kapatid ko na si JC, na wala pa dito, nakita ko naghugas ng plato yan. Tapos naghugas ng plato. Kumagan, iwan mo ba kung bakit yung ano pa naman, yung kung galing sa Loma de Gato, ganito, pag-urong ka. Eh, galing ako ng Negros eh. Pag-urong ka. Nung una, ano ba yung urong? Yung parang maghugas ng plato. Tapos, ito ang ugali. Pagkatapos ng kumain, itatambak mo. Huhugasan yan pagkakain na. Ganon. Ngayon, kung ikaw ang nautosang maghugas, eto, bakit? Bakit ako? Si ano po yun, si Aki, bakit hindi sila naghugas? Ito sa kamay dito na struggle yung paghugas ng plato sa bahay niya. Ito sa kamay? Pero pa rin Magtaas ka na, Dave. Ganito ang gagawin ninyo. Kapag mayroong tambak na hugasin, hugasan nyo na. Amen? Kapag may labahin, maglaba na kayo. Amen? Kapag may linisin, maglinis na kayo. Ganito ang gawin nyo habang kayo naghuhugas ng plato. Ganito ang gagawin nyo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yan. Hindi pa tapos yung kanta, tapos na ang kasi ng plato. Bakit? Kasi ulit-ulit mong inuulit yung kanta ay kaya. Kaya ang kapatid, kung ano ang pinakapangunahing bagay na inuutos ng Panginoon sa atin, yun ang ating pagpupusan. Para hindi tayo matawag na ano ang tawag doon sa isang Kristiyang walang pupos? Ayun, sabog. Sabog. Ibig sabihin, maraming mga pinagpupusang bagay. Kaya ang tawag sa kanya ay sabog. Pero huwag yung sabihin yung sabog sa mga sa labas. Baka maano ka. Kasi
mali ang interpretation pagdating sa sabog. So, ang sabi ni Pablo, si Pablo meron siyang goal, kaya hindi siya sabog. Ano po? Ang sabi ni Pablo, I press on toward the goal. Ang goal ni Pablo ay to win the prize for which God has called me. Heavenward in Christ Jesus. So si Pablo saan nakatingin? Sa langit. Ang goal ni Pablo, magawa niya ang ipinapagawa ng Panginoon sa kanya. Ngayon ang tanong, ano ba ang life's mission ni Pablo? Pwede bang ilipat mo muna para makita natin ang life mission ni Pablo, para maging halimbawa si Pablo na alam ni Pablo ang kanyang mission, at dahil sa alam ni Pablo ang kanyang mission na ibigay ng Panginoon sa kanya, doon siya nakafocus. So hindi si Pablo sabog kasi meron siyang mission na ginagawa. Acts 26:18. Tingnan po natin ito po mga kapatid yung life mission ni Paul. Tayo naman din ay meron dapat life mission. Ano ang life mission natin? Kaya ang mga kaluluwa, ang alagaan ko. Yung word na disciple means alagaan ko. Halimbawa, ako ang magulang niya, ipasok ko siya sa school. Kaya, alagaan ko. Ano ang life mission ni Pablo? Basahin natin. 1, 2, 3, basa. Sino ang nagsalita nito? Ang nag-utos? Si Lord. Faith in me. Tingnan nyo. Saan nakasign si Pablo? Saan ang assignment ni Pablo? Sa mga Hudyo o sa mga Gentile? So si Pablo ay naka-assign sa mga Gentile. Kapag hindi ka Hudyo, ang tawag sa iyo ay Hintil. So si Pablo, inassign na apostol sa mga Hintil. Kaya si Pablo, siya ay nagtatravel sa iba't ibang lugar. Bakit siya ay missionary? At ang misyon niya, mabuksan ang mga mata ng mga Hintil para sila ay malipat mula sa kadiliman tungo sa liwanag, mula sa kaharian ng Satanas tungo sa kaharian ng Diyos. To open their eyes. So ang tanong, paano ma-open ang mga mata ng mga Hintil? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kapag marinig nila yun, maliwanagan sila. Tatanggapin nila ang salita ng Panginoon at mabubuksan ang kanilang mga isipan. Bakit? Kasi ang nagpapadilim sa isip ng tao, si Satanas. Sa 2 Corinthians 4:4, ang God of this world, which is Satan, binablind niya, binubulag niya ang alin. Hindi lang ang mga mata at pati-isip ng tao para wag nating makilala kung sino si Jesus Christ. Kaya ito ang mission ni Pablo. At malinaw yan sa kanya na yan ang kanyang life mission. Okay, tanungin mo yung katabi, alam ba yung life mission? Pakibalik na ito. Ano ang ating mission? Mag-aakay, simplihan lang natin. Mag-aakay ng mga tao papunta kay Lord. At pagkatapos yung ating naakay ay alagaan natin na pag may, halimbawa Sunday, siyempre pupuntahan mo yon. Bakit? Hindi yan pupuntahan pusa. Pupuntahan mo yon. Pagkatapos ng service, ano ang oras matapos ng service? Alas 9, di ba? Tanungin mo. Nagkamusta ka na ba? Okay, sige. Okay lang pa sa iyo kung mag-jollibee tayo? Okay lang. Tanong ko sa iyo. So, patutuwa kaya siya? Patutuwa? Kailangan kayo siyang sumama sa iyo, susunod na linggo. Magsama pa yan. Ano sabihin niya sa kanyang kaibigan? Sama kayo dito. Bakit? Ganda pala dito eh. Ano? Nakalibre tayo eh. Magsama pa yan. Yun mga kapatid ang sikreto. Kapag ang inalagaan mong isa ay matuwa, yan. Pag-aakay pa yan, diba? Mga kaibigan.
At hindi mo namamalayan na yung iyong dinidisciple, yung inaalagaan, umabot na ng 6. At yung 6 na yun, ipasok mo sa camp, yung 6 na yun, ipasok mo sa retreat o encounter. At yung 6 na yun, ipasok mo sa school, sa training. Diyak, yung 6 na yun, mag-multiply pa yun. At pag nag-multiply yun at dumami, ano ang sabi ng Panginoon? Sa John 15:16, kapag kayo nagbunga at ang bunga ninyo ay manatili, ano man ang inyong hilingin sa akin, ibibigay. Ano man ang inyong hilingin sa Ama, sa pangalan ko, ibibigay ng Ama. Yan, ano ang ating gagawin? Lord, nangako ka na kapag yung bunga ko ay nanatili, ang sabi na iyong salita, ano man ang hiling ko sa Ama, sa pangalan mo, ibibigay mo. Lord, nakabisikleta lang ako, Lord. Gusto ko, Lord, motor. Tapos sabi ni Lord sa iyo, ang nililig naman ang tingin mo sa akin. Bakit? Motor lang. BMW. Alam niyo mga kapatid, kung maliit ang tingin natin kay Lord, maliit din mo natin hihingi. Pero pag malaki ang tingin natin kay Lord, malaki ang ating hihingi. Ito si Diskaya, 40 luxury car. Ha? 40 luxury car. Ano yun yan? Di ba? So, nagawin mo, Lord, pwede ba? Mag-ilapin sa ito tayo. Nangako ka naman eh. Nakapag ako natili siya itong bunga at yung bunga ko ay nanatili. Sabi mo, ibigay mo ang aking kailangan sa Lord. Pwede ba? Forgive us, Lord. Forgive us ang aking hiling sa iyo. Ngayon, sabi ni Lord sa iyo, anak, dapat maging specific ka. Ano ba yung forgive us na hingin mo? Wigo? Wigo ba? Lord, huwag namang wigo. Bakit? Kasi Lord, kapag wigo ang hinilig ko sa iyo, kahit wala akong lakad, go ako ng go. Kasi wigo, wigo, wigo. So, kung ano yung gusto mong sasakyan na hingin, yun ang hingin ko. Amen ba? Sino-sino dito ang nangangarap na magkaroon ng sasakyan? Pero ito mga kapatid, ito. Ibibigay ni Lord ang hinihiling mo kapag ang hinihiling mo ay ayon sa kanyang kalooban at nagbibigay glory sa kanya. Halimbawa, hindi ako nasasakyan. Para saan? Lord, gusto mo magkasasakyan? Bakit? Kasi ang church, Lord, walang service eh. Kapag lumalabas kami, wala kami service. So Lord, ang hinihiling ko, yung medyo malaki na kapag may lakad ang church, magamit ito. Kaya naman, Lord, mayroon kaming feeding. Kasi ang service ni Brother Jace, tricycle. Ano po? Kaya gusto namin, Lord, magkaroon kami ng service para sa mga bata. Ganun ba? So, humingi ka, hindi para sa sarili mong kapresyo, humingi ka para sa magamit ng aking kaharian. Okay, ibibigay ko. Bakit? Humiling tayo ayon sa kalooban ng Panginoon na sa ilulwalhati ng kanyang pangalan. Kaya ano man ang ating inihiling kay Lord, ibibigay niya kapag ang inisip natin, Lord, hindi para sa akin to, para kayo, ang iyong kaharian ay ma-advance sa mga ng buhay niyo. Tiyak, ibibigay. Ngayon, ang tanong, sa paligid niyo, ibibigay na Lord? Ha? Ibibigay ni Lord yan. So, meditate the word. Anong sabihin ng meditate? O sa Tagalog ay pagbulay-bulay. So, it means to think. Pag nakapagbasa ka ng salita ng Diyos, isipin mo. Tapos, mag-reflect ka. Halimbawa, bakit kaya sinabi ni Lord na ako ay unahin ko ang kanyang kaharian? Bakit kaya? Pag nag-reflect ka, kaya pala sinabi ni Lord na ang primary concern ko ay ang kanyang kingdom. Kasi, nung siya ay nasa lupa, si Jesus, yun ang kanyang primary concern na mga tao ay mapunta sa kingdom niya. Kaya pala, so merong reflection. Tapos may consideration. Ano ay consider? Ganun pala. Kapag pala ako ay ginagawa ko ang kalooban ng Panginoon, hindi pala dapat ako mag-alala. Bakit? Sabi ni Lord, ipagkakaloob niya ang aking mga pangangailangan. So,
mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi lang basta binabasa, kundi ito ay nire-reflect, nagmumuni-muni para maintindihan mo ang sinasabi ng mga salita ng Panginoon. Panglima, do God's will. Ito yung panghuli. So, ang pinakapangunahin, ang pakikinig ng instruction, isang bagay yun. Pero, isang bagay din yung pagsunod. Kung nakikinig ka sa instruction ni Lord, pero hindi mo sinunod, walang kwenta yung pakikinig mo. Nakikinig ka sa instruction. Sabi ng Panginoon, Joshua, magpapalkas ka. Huwag mong kaligtaang pagbulay-bulayan ng aking mga kautusan. Sundin mo ito. So may instruction si Lord sa iyo. Pagkatapos, sinunod mo. Kapag sinunod mo ang instruction ni Lord, magiging prosperous ka at magiging successful ka sa buhay. So if Joshua was to be a success in God's eyes, he must obey. So you might be a success financially, but a failure spiritually. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang utos ni Lord dapat yung sinunod mo sa kabuuan. Halimbawa, marami kang pera, pero wala kang man-disciple, wala kang mang inaalagaan. Marami kang pera, pero ang spiritual life mo, failure, patay, malamig. So, ang tawag na ay failure din. So, sa lahat ng area o aspect ng buhay, dapat magkaroon tayo ng success. Halimbawa, malakas ang spiritual life mo. So, dahil sa malakas ang iyong spiritual life, okay ang relasyon mo sa pamilya mo, okay ang relasyon mo sa trabaho mo. At dahil doon, sa kabuuan, ikaw ay naging successful. Hindi ka lang success sa pagitan ng maraming pera, kundi spiritually, financially, physically, healthy ka, dahil doon ikaw ay successful. So finally, there are two things God said not to do. Ano yung dalawang bagay na dapat gawin? Okay, ito na po yun. Don't be afraid. Huwag kang matakot. At pangalawa, huwag kang ma-discourage. Okay. So ito, salamat sa Panginoon. Bakit? Kasi si Brother Gani nabuhay pa. Kasi nung mga nakaraan, nagkaroon siya ng takot. Natakot siyempre, takot mamatay. Dahil siya ay nagkasakit at siya ay naka-oxygen, hirap huminga. So siya ay napayat, lalo pang umayat. So, natakot siya. Pero salamat sa Panginoon. Bakit? Kasi may mga chat sa kanya yung mga kapatira na magpalakas ka, kaya mo yan. Pagtulong pa yan. Tapos, ipinag-prepare siya. Ayan. Bakit mga kapatid? Kasi, kapag ikaw ay natakot, yun ang simula ng paglubog mo. Kapag ikaw ay na-discourage, yan ang simula na ang buhay mo ay wala na. Kumbaga, hindi ka na functional sa buhay mo. Bakit? Discourage ka, may takot ka. So sa buhay na ito, isa lang ang dapat natin isipin. Ang pangako ng Panginoon. Ano ang pangako ni Lord? Ako'y sa iyo saan ka man pupunta. Amen. Kung meron kayong gagawin, halimbawa, meron kayong lalakarin, bago kayo umalis, sabihin ninyo, Lord, ang favor ninyo ay laging nasa akin. Bakit? Kasi anak po ninyo ako. At wala kang anak na pinabayaan. Bakit? Ang sabi niya sa iyong salita, katungkulan yung kalingain ako sapagkat kayong lumikha sa akin. Ang sabi niyo sa iyong salita, lumakad man ako sa tubig, hindi ako malulunod. Lumakad man ako sa gitna ng apoy, hindi ako masusunog. Bakit? Kasi ang iyong presensya, Panginoon, ay sumasa akin. Lumakad man ako sa baha, bagyo ng problema, hindi ako maano. Lumakad man ako sa apoy ng pagsubok, hindi ako maano. Bakit? Kasi ikaw ang kasama ko. Isipin natin palagi na ang Diyos ay nasa atin at ang sabi niya, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Amen. So iwanan ka man ng iyong asawa, iwanan ka man ng iyong mga anak, ang Diyos
hindi nang iiwan. Iwanan mo man ang Diyos, pero ikaw, hindi kanya kayang iwanan. Amin mo ba? Kaya, don't be afraid and don't be discouraged sa buhay na ito. Kung baga sa manok, laban lang, sige, tapikin mo yung laban lang. Sabihin mo sa iyong katabi, laban lang. Do not quit. Bakit? Ang nagwawagi ay hindi sumusuko. Ang sumusuko ay hindi nagwawagi. So sabihin mo sa iyong katabi, laban lang. Basta mag-focus ka. Sali sa ipinapagawa ng Panginoon. Bulungan mo ulit siya, huwag kang sabog. Inaan mo na naman, huwag kang sabog. Okay? So, let's return to fundamentals of our faith. Then, our way will be prosperous. And we will enjoy good success. Ito ang sabi ni Calvin sa kanyang sulat. Bakit? Kasi na-experience niya, kaya niya sinabi, let's return to the fundamentals of our faith. Then, our way will be prosperous. And we will enjoy good success. Itaas ang kamay na gusto mag-enjoy ng good success. Hallelujah. Kahit lahat, magsi tayo. Hallelujah. Aming Ama na nasa langit, salamat po, aming Diyos, sapagkat ang tagumpay sa buhay nito ay wala sa kanino man. Wala sa amin, kundi nasa inyo. As long as kayo po ang kasama namin sa buhay nito, kami nagpa-prosper. As long as kayo po ang kasama namin sa buhay nito, upang kami po ay naging successful. At maging successful kami, Panginoon, kapag kami ay sumusunod sa inyong mga salita. Salamat po, Ama, sa inyong mga salita na nagagaling sa amin, nagpapalakas sa amin, O Panginoon. Ang inyong mga pangako na pinanghawakan po namin, aming Diyos. Salamat po sa pagkailanman, hindi po ninyo pinabayaan ang inyong mga anak. Kaya ang aking dalangin namin, Ama, sa lahat ng mga narito ngayon, huwag niyo kaming pababayaan na hindi po namin magawa ang inyong pinapagawa sa amin. At O Diyos, huwag niyo po kaming pabayaan, O Panginoon, na maging pabaya, O Panginoon, sa inyong mga inuutos sa amin. Huwag niyo po kaming pabayaan, O Panginoon, sa aming pangangailangan. Kayo po mag-provide sa aming pangangailangan para hindi po kami madidiscourage, Ama. Sapagkat ang aming mga kapatid na ito ay kinakapos sa pangangailangan, baka madiscourage po sila, O Panginoon. Kaya nga, dalangin ng Panginoon na kayo pong mag-provide at mag-supply sa aming pangailangan. Yamang sinabi niyo sa inyong salita, but my God, ayon kay Pablo, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory through Christ Jesus our Lord. Yes, Father God, ang supply po namin ay na kay Kristo Jesus. Father, in the name of Jesus Christ, ang aking pong dalangin ng bawat isang narito ngayon, ang aming mga pamilya, O Panginoon, ay inyong susuplayan ng lahat ng aming kailangan, O Panginoon. Upang sa gayon, ikaw po ang aming may pagmalaki, ikaw po ang aming ibitataas, ikaw po ang aming ipakilala sa buhay nito. At aming Ama, ang aming dalangin, bigyan niyo po ang bawat isang narito kayo ng burden, ng concern sa mga kaluluwa, ng aming pong ipinaglalaban, ang aming cause to fight for ay ang kaligtasan ng mga tao na sa aming paligid. Sapagkat, Panginoon, ito ang dahilan kung bakit kayo bumaba. Ito ang dahilan kung bakit pinaan ninyo ang inyong buhay sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Nang nais po ninyo, aming Diyos, ng lahat ng mga tao ay makasama ninyo sa kalangitan. Lahat ng mga tao ay makasama nyo sa buhay na walang hanggan. Kaya po, Panginoon, dalangin po namin na kung ano ang inyong ginawa sa lupa, O Panginoon, igagawin po namin. Tulungan niyo po kami na aming i-prioritize ang mga bagay na ito. Na hindi po kami kakaliwa, hindi po kami kakanan, kundi mag-focus kami sa aming goal. Ang aming goal, Panginoon, ay mga halaga ng mga tao, Panginoon, upang sila man ay maging alagad po ninyo, ang Diyos. Sapagkat ito ang iputos nyo sa amin. Salamat po. And Father God, sa umagang ito, I declare prosperity. I declare success. Sa bawat isang narito ngayon, hallelujah. I declare spiritual prosperity and success. I declare financial, hallelujah, success. I declare breakthrough in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Sa aming mga pamilya, ang mga may business ay inyong i-bless. Ang mga walang pang business ay bigyan niyo po ng negosyo. At ang negosyo ngayon ay mag-prosper, Panginoon, for the glory of your name. Hallelujah. At ang aming pangunahing business na walang iba kundi ang mag-aakay ng mga
maging primary concern, O Lord God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord God, ang church dito, O Panginoon, ay magpa-prosper. Ama, ipinahintulot ninyo, itinig po ninyo ang aming panalangin. Nabigyan niyo po kami ng bahay-sambahan sa lugar ng babae. At ngayon, inyong pong tinugon, inyong pong sinagot. Kaya Ama, naniniwala kami na ang church ng babae ay inyong pong i-bless exceedingly and abundantly. Naniniwala po kami, Panginoon, na gagamitin niyo po ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Para, Panginoon, ang inyong kaharian ay may sulong sa lugar ng pamahay sa pagitan po namin by the power of the Holy Spirit. Salamat po sa inyo po namin. Hallelujah. Sa inyo po ibinigay ang church ng babae. Lord, hallelujah. Hallelujah. Ikaw po ang magpastor ng church nito, Panginoon Jesus. Ikaw po ang pumuna sa church nito. Ikaw po ang maghari sa church nito. Ikaw ang maging Panginoon, Lord Jesus Christ, sa church nito. Ikaw ang maging Diyos sa church nito, aming Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang supplier sa church nito. Ikaw ang manggagamot sa church nito. Ikaw ang Diyos na nasa langit. Hallelujah. And Father God, hallelujah. We welcome, we acknowledge the Holy Spirit. Hallelujah. Sa gagawa ni Kilos sa iglesia nito. We welcome, hallelujah, the spirit of revival sa church nito. In the name of Jesus Christ. Salamat po, Ama, sa iyong mga papuri at salamat. Ito po aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi, Amen. Hindi po tayo po ito ngayon at ito po natin ang ating mga kamay sa Yes, Lord God, hallelujah. Aming amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga ito na kami po, Panginoon, ay narito. Upang ikaw ang may taas, mapagpurihan, mapasalamatan sa aming mga Panginoon. At Ama, salamat din po, Panginoon, sa mga mensahe mo po sa oras na ito, Lord God. At Ama, tinatasin po namin sa inyo, Diyos, ang makaloob po, Lord God. Salamat po, Panginoon, at tunay po, Diyos, na ikaw po ang Diyos na hindi nagkulang sa inyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na provision po sa bawat isa sa amin, Lord God. At Ama, salamat din po, Panginoon, na bawat puso, bawat kamay na nagbalik na ikasampung bahagi po, Panginoon, sa lahat ng aming mga tinatangkilik, Lord God. Ama, alam po namin hindi po kailangan ng mga salaping ito, O Diyos. Dahil ikaw pa ang Diyos na mayaman. Ulit, Ama, ginagamit po kami, O Lord God, upang kami po, Panginoon, ay yung pagpalain po, Panginoon, upang maging pagpapala po kami sa iyong iglesia, upang matustusan ang pangailangan po, Panginoon, na yung bahay sa
Mag-feel kayo naman tayo at tatapos na tayo sa ating sacred prayer at benediction. Aming Ama, salamat po. At muli, inataas pa namin sa inyo si Brother Henry. Nagdaos ng kanyang kalawan sa araw na ito. Nang dalangin. Napalakasin niyo po siya at Father declare and we speak total healing kay Brother Henry in the name of Jesus Christ at makikinag-grace sa kanyang magsabing Amen. Hallelujah, yes Lord. Ang puso po niya nais na mag-ikot sa inyo kaya dalangin, pagbigyan niyo po ang kanyang hangarin at dalangin na mag-ikuran po kayo aming Diyos. Hallelujah, salamat po. At sa dalangin ko, ikaw ang kanyang makasama, ikaw ang magmuna, ikaw ang mag-iingat, ikaw ang mag-provide sa kanyang lakas at lahat ng mga kailangan. Pagpalain po siya ng mga sa bayan. Salamat po. At sa lahat ng mga nandito ngayon, aming Ama, hallelujah, tulad ng aking panalangin. Ang bawat isa na nandito ngayon ay maranasan ang buhay na ipinapangako sa amin. Ayon sa John 10, verse 10, ang wika po ninyo, naparin ko ako at bigyan ko ang aking mga tupa ng buhay na masagana, buhay na ganap, buhay na kasiyasya. At aming Panginoon, hindi po namin kayang marating ang buhay na yun kung wala po kayo bilang aming pastor. Kaya ang aming pong dalangin, hawakan niyo po aming mga kamay, i-guide niyo po kami, dalhin niyo po kami doon sa buhay na inyong ipinapangako sa amin na sa araw nito. Ang mag-agree ang sabi, Amen? The Lord will bless you and protect you. The Lord smile and be gracious to you. The Lord show you His favor and give you His peace. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi, Praise the Lord! Hallelujah! So, kaya ninyo, enjoy your blessing. Muna tayo para po sa announcement ko. Ayan po, magkakaroon po tayo ng second offering po para po supportahan po ang ating youth ministry. Dahil nagpatuloy po itong lumalago at palakpakan natin ng Panginoon para po sa mga kabataan po sa Grace Field. Ayan, nakikita niyo po siya, sobrang dami na po ng mga kabataan na yan and we're praying po na mas dumami pa po. Kaya nga po, behalf po ng youth ministry po ay kami po ay kumakatok sa inyong mga puso para po sa second offering, para po sa kanilang pong pagkain sa lunch po nila, sa kanilang fellowship po. Ayan, bukas na po ang ating offering basket po, offering box. Ayan po, maraming salamat po. Alam po namin, babalik po yan ni Lord sa inyo ng pansigil pa. Ayan po, announcement po muna tayo. Very saglit lang po ito. Ayan po, yung mga nag-order po ng ating Soul Glow National Anniversary. Maaari na po tayo mag-down payment ng 100 today po. Ayan, yung 100 today, pero lahat po na nag-down payment kasi po ngayong araw din po isa-set yung order po ng first batch. Ang second batch po, magpapa-open po tayo ng order sa September 1. Pero ito po ay, hindi ko lang sure kung kailan po may bibigay. Pero until September 15 po kasi. Ayan, pwede niyo po i-gcash, i-message ko na po sa GC and ibabang ko na lang po mamaya. Ayan po yung design ng ating t-shirt. Yellow gold po yan. Yellow stock trading po today. Ayan, stock monthly meeting today po. Lahat po ng stock. Ayan, nag-review ba ako? Meron po tayong alas 3 ng hapon. Dito po tayo sa baba. Dito po tayo sa church. Ayan, youth fellowship mga kabataan. Napakaganda natin ng ating Panginoon sa mga kabataan natin siya. Ayan, meron tayong youth
PM din po yan. Face-to-face po yun. Yan, revival night. Yan, inimbitahan po ang lahat na every Thursday po, meron po tayong gawain dito. Revival night po, every Thursday, 7 PM po yun. Yan, ang mga gagamitin po sa revival night natin. Opening prayer po, si Brother Silver Enriquez. Offertory prayer po, si Sister Marie Castaneda. Ito po yung revival night. And sa Sunday service po, ang opening prayer po, si Sister Giselle Tejero. Ang offertory prayer po ay si Daddy Carlito Palmero. Yan, see you next week po. And remind ko rin po pala yung mga magbabayad po, pwede nyo po, ako, hindi nyo po ako, kasi wala pang grace bill, kay Mami Len po, pwede nyo pong iabot sa kanya. Yun lang po, happy Sunday po.